Magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Unang-una ang ating pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa pagbibigay niya sa akin ng kalakasan ng katawan, higit sa lahat, kalakasan ng tuhod. Dahil alam ni Brother Lorde na yung tuhod, alam niyo, pag tumatanda, talagang nauunang tumatanda yung tuhod. So, papasalamat ako talaga sa Panginoon Diyos dahil kahit umabot ng 756 yung aking uric acid, nakarating pa rin ako rito sa inyo upang ipakita ko naman ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyo dahil sa inyong pagtitiwala po sa inyong abang lingkod para sa araw na ito. Ibig sabihin, pag ako ay inanyayahan na magsalita, ibig sabihin nandoon yung pagtitiwala. Kaya, kuminsan kinakabahan ako pag may nagtitiwala sa akin. Baka hindi ko magampanan yung mga bagay-bagay na iniatang sa aking kamay. So, halinawa, ay patnubayan tayong lahat, ako rin ng ating Amang nasa langit, upang sa ganun ay maisaayos nating mabuti ang mga gawain sa umagang ito. Huwag ko kayong mag-aalala, kahit sabihin ni Brother Lord din na kukunti ang speaker, kukunti rin yung lesson na ipipisinta ko dahil kasi noon, hindi ko nakita yung team ninyo. Kaya medyo mahaba yung nagawa ko. Ngayon, nung nakita ko yun, kaya sabi niya, i-focus ko lang doon, kukumprise. Talagang kalahati yung binawas ko. Nag-focus lang ako doon sa kukumprise the Godhead. So, sabi ko nga, para sa akin, kahit matanda na ako, para sa akin, ito pa rin, tumutukoy sa pagiging Godhead, ang isa sa pinakamahirap na tema sa banal na kasulatan. Kaya, sabi ko nga, pagdating sa pagka-Diyos, marami ang umaatras pagdating sa Godhead. Kaya sabi ko, ito ang isang sa pinakamahirap na paksa. Subalit, isang challenge, bilang isang mangangaral na ipinagkaloob sa akin ninyo ang paksang ito na aking tatalakayin sa umagang ito. Ay, naman yata. Yung napalitan ko na yung baterya, talagang ayaw pa yata. Yung sa inyo naman? Ha? Oo, pwede na. Pwede na. Pinalapit ka na. Wala. So, bakit masasabi natin na ito ang isa sa pinaka mahirap na paksa? Unang-una na dahilan, dahil alam natin na walang sinumang nakakilala pagdating sa Diyos. Pagdating sa Kanya, kundi yung banal na Espiritu lamang. Kaya kung minsan may nagtatanong sa akin at alam ko na wala, sabi ko, hindi ko pwedeng sagutin dahil hindi ako ang Espiritu Santo. Dahil pag natanong ko ang bawat tanong pagdating sa pagka-Diyos, ibig sabihin, mas magaling na ako sa banal na Espiritu. Sinabi ni Apostle Paul na ang nakakaalam ukol sa Diyos, walang iba, kundi yung Espiritu ng Diyos. Pangalawa, kung ano lang po yung alam natin na ipinahayag ng banal na Espiritu, doon lang tayo. Yung mga bagay-bagay na hindi ipinahayag ng banal na Espiritu, hindi po sa atin yon, kundi yun ay ukol sa Panginoong Diyos. Sabi na naman nung sa Deuteronomy chapter 29, verse 29. So, ang katuruan tungkol sa pagka-Diyos ay isang aral na naging kontrobersyal pagdating sa grupo ng Kristyanismo dahil sa maraming Kristiyano ang magkakaiba ang kaisipan. Pagdating dito, dahil magkakaiba ang kaisipan, ibig sabihin, magkakaiba rin ang mga kanilang itinuturo. May mga umiiwas dito bilang isang aralin dahil nga sa suliraning pananaw, sa mga salungat na pananaw at katuruan ng ilang mga grupo ng mga denominasyon o mga pangrelihiyon. So masasabi natin dahil dito, pag iniiwasan nito, ibig sabihin, pag iniiwasan, lalong maraming Kristiyano ang maliligaw at magkakaroon ng pagkaunawa tungkol sa pagka-Diyos
na nakasaad sa banal na kasulatan o pagdating sa Diyos. So, tandaan po natin, kung ano lang po yung pinahayag ng banal na Espiritu, doon lang po para hindi tayo magkamali ng pangunawa at paglalampas pa tayo, talagang magiging mali na po yung ating pag-aaral. Kung mali ang pagkaunawa natin sa banal na kasulatan, kahit na anong gawin natin na pag-aaral sa pagka-Diyos, magiging mali na rin. Kasi pag nag-umpisa sa mali, matatapos sa magiging mali. Dahil sa pagka-Diyos, Godhead, ang paksa na naipabigay, na ipagkaloob sa akin, ay pagtulungan po natin. Hindi ko ibig sabihin na porque ako nakatayo rito, ay ako lang ang magtuturo. Kailangan pag may pagkakamali rin sa pagtuturo ko, sabihin nyo rin, upang sa ganun ay maituwid kaagad. So, kahit hindi nahintayin, pag mali, mayroong mali. Kaya nga, naalala nyo si Esteban, nung siya nangaral, ang pagkaalam ng mga Hudyo, mali yung kanya tinuturo, pinalabas siya. Pwede rin pong gawin yun, pag mali yung inyong narinig na pagtuturo na gagawin ko. Kaya tulong-tulong tayo sa mga bagay na yun upang ang katotohanan lamang ang mamutawi sa bawat isa sa atin. So kung ano man po ang aking makakayanan, sana po pagdamutan po ninyo dahil hanggang doon lang talaga ang aking kakayahan. Kasi kung minsan tao pag tumatanda, parang computer din yan, parang yung laptop ko, naghahang kung minsan yung kaisipan ko rin kung minsan medyo naghahang na rin, pati yung tila kung minsan, lalo pag sinumpong ako ng high blood, harinawa hindi mangyari sa panahon ngayon. So, sa pagsulong po ng ating pag-aaral sa umagang ito, doon po natin mapapansin at doon tayo darating, doon sa punto kung ano yung pinagkaloob sa akin. Ano yon? Yung bagay na tutugma doon sa pinagkaloob sa akin. Yan. The Godhead and who comprise the Godhead. Doon lang po. Ano? Kaya pag mayroon pang mga bagay-bagay, kahit alam ko na karagdagan, inalis ko po para naman hindi tayo nakaagaw ng oras doon sa mga susunod na speaker po natin. Ang pagka-Diyos, ito ay pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang tunay na Diyos. Tulad ng mabasa natin doon sa Exodus chapter 3 verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. Sa wikang Tagalog, ako nga. Hallelujah. At sa Exodus, chapter 6, verse 2, and God spake unto Moses, and said unto him, I am the Lord, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty. But my name, Jehovah, was I not known to them. So, sa wikang Pilipino, at ang Diyos ay nagsalita kay Moses na nagsasabi sa kanya, ako si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa magitan ng aking pangalan Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. So pambungat po natin na pagdating sa Diyos, ay ang pangalan para niya ay Jehovah. Makikita natin yan daw. So pag sinabing Jehovah, kailangan po nating unawain dahil mahaba ang pinagmulan niyan. Huwag na nating sesayin ng mahabang ganon. I-paraphrase na lang po natin. So, sabi dito, pag sinabing Jehovah, ito yung itinawag doon sa tetragram na YSWX. Pero kung minsan dapat sana kako, hindi YSWS, kundi SWXY. Kasi doon sa Hebrew kasi, pagbasa nila, from right to left. Pero ang basa natin, from left to right. Kaya kung minsan, nalilito tayo. Kaya ginawa nila yung salitang Yahweh. Kaya pag sinabing left to right, from right to left sana, basahin natin Yuhay. Di ba? Yun ang alituntunin ng mga Hebrew sa kanilang pagbasa. So, anong ibig sabihin? From the word I am, Haya. Ibig sabihin yung haya is to be. Yung siguro mga teacher ng English, alam nila yung regular verb na to be. Bakit kaya ganon? Kung minsan ina-analyze ko yung verb na to be. And I am that I am
I will be what I will be. A Semitic idiom. Pag sinabing Semitic, ito yung mga pananalita galing sa lahi ni Sem. Siguro kilala niyo man kung sino si Sem. Isa sa mga tatlong anak ni Noah. Okay? Kaya Semitic idiom, meaning, I will be all that is necessary as the occasion will be arise. Pinilit ko pong Tagalog, ewan ko kung tama. Si Brother John, baka sabihin mo kung mali yung pagkaka-Tagalog Brad. Sabi, Yahweh mula sa ako nga, haya, ewan ko kung tama yung maging. Yung word to be, maging. Marami kong nakita na translation, pero mas akma, parang mas akma yung salitang maging. Kasi nga, nandoon yung napakahalagang bagay. Kaya pag i-conjugate nyo kasi yung regular verb na to be, dalawang bagay lang yan pag nag-conjugate ka. Isang singular, isang plural. Pag nag-conjugate mo sa singular, I, you, he, she, it. Di ba? Ganun lang. Tapos, yung isa, plural, sabi, we, tapos, we, thou, ay, ye. Yeah. Ye, saka, they. Ganun lang. So, bakit ganun? Ibig sabihin, yung salitang I am, pwede siya sa singular, pwede siya sa plural. Pwede sa first person, pwede sa second person, pwede sa third person. Kaya natin makikita, bakit ganun? Di ba akma rin yun, doon sa bumubuo ng pagka-Diyos, kaya pala ginawang to be. Doon galing yung salitang I am. Kaya, sa pagsasaliksik ko, talaga napakahirap. Napakahirap magpaputi ng buhok sa pagsasaliksik. Ganun po talaga. Pag gusto po nating mapalabas yung katotohanan. So, ang salitang pagka-Diyos ay ginamit ng Biblia na tumutukoy sa kanyang natural na kalagayan. Sa English is divine nature. Kaya tandaan po natin, pag sinabing Diyos, ang tinutukoy po natin, hindi po personal name yun. Tandaan po natin. Suriin natin ang salitang pagka-Diyos o Godhead upang magkaroon tayo ng wastong pagkaunawa. Bakit? Kasi nga sabi natin kanina, pag mali po yung pagkaunawa natin, mali rin yung pagtuturo natin. At mali rin yung pananampalataya natin. Kaya kinakailangan ang masusing pagsusuri pagdating dito sa salitang pagka-Diyos. Ang salitang pagka-Diyos ay ginamit sa 3 talata ng Biblia. Especially na ginamit is the King James Version and the Modern King James Version. Tulad ng katulad nakalagay dyan, Acts chapter 17 verse 29, Romans chapter 1 verse 20, and Colossians chapter 2 verse 9. Pero pagdating sa wikang Pilipino, yung Tagalog Bible, 4 na bersikulo matatagpuan, hindi yung Godhead, kundi yung salitang pagka-Diyos. Ano po ang ika-4? Nandun po sa lumang tipan. Sa aklat ni Job, doon sa chapter 13, verse 8, ano po nakalagay doon? Sabi dito, inyo bang lilingapin ang kanyang pagka-Diyos? Ang ginamit ko dyan ay yung salitang pagka-Diyos. Pero sa English, ang nakalagay is yung pagka-Diyos, hindi po Godhead, kundi nakalagay is His person. Inyo bang ipakikipagtalo ang Diyos? Ang Diyos. So makikita natin, pagka-Diyos His person, sabi yung pagka-Diyos, sa English is His person, ito ay mula doon sa halaw, doon sa Hebrew na panin. It is a plural, sabi dito, but always a singular. Bakit kaya ganon? Makikita natin sa pagpapatuloy ko ng pag-aaral of an unusual noun, pane. Yun po ang noun niya, yung panin. Makatayo. Sa bawat talata, sa bawat talata, yung Acts chapter 17 verse 29, Romans chapter 1 verse 20, at Colossians chapter 2 verse 9, sa King James Version ay nagamit yung Godhead na mayroon ng mapapansin natin na may pagkakaiba pero maliit lamang dun sa original na pagkakasulat ng Bagong Tipan. Ibig sabihin, dun sa Greek na pananalita. Merong pagkakaiba pero maliit, pero yung makahulugan ay halos iisa at pareho ang kahulugan. Kaya sa pagsisiyasat natin
makikita natin kung ano yung mga pagkakaiba na maliit na bagay lamang. Tulad doon sa Romans chapter 1 verse 28, ang pagka-Diyos na ginamit doon sa Roma, ito ay tinawag na theotes. Theotes. Kaya, imbis na English phonetic alphabet yung pronunciation, ginawa kong Tagalog. Kaya, theotes. Pagdugtungin mo, theotes. Yung pang ibig sabihin, na sa Tagalog is pagka-Diyos. At ginamit sa English, ni King James Version, na ito yung God. Sa Colossians chapter 2 verse 9, ang ginamit naman ay theotes. 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 Yan yung sa pronunciation niya. At sa Acts chapter 17 verse 29 ay ginamit yung salitang theon. Theon. Theon or theon. Pero kaniwang kasi sa mga na nagbabasa, pag gating sa Hebreo, sa halip na theon, ang ginagamit is theon. Ang ginagamit nila. So makita nyo yung mga pagkakaiba, pero meron mang pagkakaiba sa pagkakasulat, gayon man ang mga ito ay karaniwang nangangahulugan. Anong ibig sabihin? Nakahulugan niya ang banal na kalikasan. Ang naman ang gamitin mo sa tatlo na yan, ibig sabihin ang tinutukoy is the divine nature o pagiging Diyos o deity sa wikang English. Yun po ang makikita natin doon sa paksa natin na ang pagka-Diyos. Sa katunayan, sa ilang mga bersyon ng Biblia, tulad ng New American Standard Bible, NIV, at New King James Version, makikita pa rin po natin yung mga terminolohiya kung tutuusin, yung theon, pero hindi na Godhead ang ginamit. Iba na yung ginamit. Ano ba? Makikita natin ang mga terminong divine nature na ginagamit sa halip na Godhead o yung wikang pagka-Diyos. Kaya pag ginamit yung Godhead sana, hindi lang yung tatlong talata na yun, mahatagpan yung salitang pagka-Diyos. Subalit, sa mga translator, iba yung ginawa nilang kahulugan dahil ito ay meron yung bagay na itinutugma doon sa pagiging divine nature ng Panginoong Diyos. Tulad doon sa 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4, makikita natin yung salitang theon ay sinalin ng King James Version. Di ba King James Version yung gumamit ng pagka-Diyos at Godhead? Pero dito, isang salita, pero hindi ginamit yung Godhead, kundi ang ginamit is divine doon sa verse 3 at divine nature doon sa verse 4. Tulad niyan. So, according as His divine, that is theon, power, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Sa wikang Pilipino, sabi dito, yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Pero pag gamitin natin yung translation doon sa tatlong talata na gumamit ng Godhead, subukan natin gamitin. Yamang ipinagkaloob sa atin, ano yun? Kapangyarihan ng pagka-Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng salitang theon. Pero kaya ang ginamit dito is kanyang banal na kapangyarihan. So at sa verse 4, that by this ye might be partakers of the divine nature. Yung dalawang words na yun sa English, iisa lang yan sa wikang Greek. That is theon. Huwag kayong pupunta doon sa, doon sa interlinear, pag meron kayong Bible CD, kasi ang ginagamit doon, hindi na conjugate. Hindi na conjugate. Hindi ginamit, hindi binanggit kung first person, second person, or third person. Basta kung ano yung root word, yun ang ginamit. Kaya malilito ka kung minsan, ba't ganito? Iba naman yung itinuro ni Brother Sabi, kaya siguro kung minsan. Kasi kung minsan, gaya ng salitang theon, pagpunta ka doon sa sa interlinear ng Biblia, nakalagay is theos o theos. Ano ang nakalagay? Hindi yun na-conjugate kung nakalagay yan, first person, second person, o third person. Kaya mahirap din magturo ng gano'n lang sa pagbabasa.
upang sa magitan ng mga ito ay makabahagi kayo ng kabanalan mula sa Diyos. Yung kabanalan mula sa Diyos, one word na yan, ginamit yung salitang theon. Ibig sabihin, Godhead. Makibahagi tayo sa pagka-Diyos. Di ba? Totoo naman yun, di ba? Pag tayo naging Kristiyano, makabahagi tayo doon sa pagka-Diyos. Bakit? Kasi nga, noong unang panahon, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Yung spiritual na buo na katawan natin, yung pangloob at tinutukoy. Kaso, dumating ang panahon na hindi na naging kabahagi ng Diyos ang espiritu ng tao dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, nawala yung pagkakabahagi ng tao sa pagka-Diyos. Ano yon? Yung kadalisayan, yung pagiging malinis, na tulad ng Diyos na malinis, nawala yon. Yung kabahagi na yon. Kailan lang bumalik? Nung tayo ay naging Kristiyano. Kaya muli tayo nakabahagi doon sa pagka-Diyos. Yung tinatawag na kabanalan mula sa Diyos. So, ito ang isa pang paliwanag pagdating sa salitang theon. Ibig sabihin, theon, it's a noun, comes from the root word theos. Ito yung laging ginagamit doon sa interlinear. Sa halip na theon, nakalagay lang is theos. So, which means God. Tandaan ko na, pero pag yung salitang theon kasi, kaya pag sinabing God, at yung theon na tinutukoy natin, tandaan ko natin, sa wikang Tagalog is pagka-Diyos. Pag sinabing pagka-Diyos, it is the divine nature. Kaya yung salitang Diyos, ito ay divine nature. So, the suffix ion, I-O-N, typically denotes a likeness or a relationship. Therefore, theon can be understood as that which pertains to God or of a divine nature. Kaya pag sinabi theon, walang ibang pinatutungkulan yan, kundi yung divine nature lang. The deity, ang Diyos lamang. Hindi pwedeng gamitin ng iba. Kahit ng mga Diyos-Diyosan, hindi ginagamit yung Greek word na theon. Buti pa yung theos kung siya ginagamit. Pero pagdating sa theon, hindi ginagamit. Sa mga bagay-bagay lang, kundi tanging sa tunay na Diyos na makapangyarihan. So, sa katunayan, sa ilang mga version tulad ng New American Standard Bible, nakulit ito, hindi ko na-erase. Ginamit naman ni Strong ang mga terminong tulad, yung theon, ginamit ni Strong yung salitang essential nature. Ito na, hindi ko kayang mabigyan ng tamang translation yung salitang essential nature. Isa yung essence. Ano ba sa Tagalog yung essence? Siguro maunawaan naman natin lahat siguro, ano po? Upang ilarawan ang pagka-Diyos. So, sa halip na i-translate yung divine nature, ang ginamit is divine essence. Sa Stone Bible Dictionary naman, simpleng ginamit ang the essential being or the nature of God. Sa halip na divine nature, ginamit naman is the nature of God. Yung salitang theon. So, kung minsan, pareho isang kahulugan. Pareho isang kahulugan. Magkakaiba lang doon sa pagka-translate doon sa wikang English. Kaya pagdating sa Tagalog at sa Ilocano o sa iba pang mga Filipino language na pagka-translate, magkakaiba na rin. Pero pag ating tutusin, pag napag-aral nito at naitanim na sa ating kaisipan, yung salitang pagka-Diyos para at Godhead, hindi lang para tatatlong talata mo matatagpuan pag yung original na pagkakasulat ang ating titignan. So, ginamit ang Godhead, pagka-Diyos, upang mabigyang kahulugan ng salitang Trinidad o sa English na Trinity. So, hindi ko paksayan, kaya hindi natin palawakin yan dahil mahaba explanation yan. Pero pag gusto niyo malaman at itatanong niyo niya, subukan po natin itanong at sagutin. Habang ang pagka-Diyos o the Godhead at ang kahulugan nito, divine nature, ay malinaw na nalalapat o akma sa bawat persona, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Sa tatlong talata na gumamit ng salitang Godhead, so ang pagka-Diyos, ilang bagay ang ipinahihiwatig o ipinaalam sa atin. Merong bagay siyang
nais tukuyin na dapat nating malaman. Ano yun? Una, tignan natin. Sa Acts chapter 17 verse 29, ano nang doon? Sinasabi sa atin ni Pablo na, sa dumutas, nilikha ng pagka-Diyos, yung Godhead, o Theon, ang tao at ang lahat ng nilikhang mga bagay. Ibig sabihin, lahat ng nilikha, all the created things. Pag sinabing Theon, tumutukoy na doon sa lumalang mismo sa lahat ng mga bagay. Ang lahat ng nilikha ay nagtuturo sa nag-iisang tunay na Diyos, that is Theos or Theon, Theos, na siyang may gawa. Sino may gawa? Yung nag-iisang tunay na Diyos. Sino yung nag-iisang tunay na Diyos yon? Puntahan natin doon balikan natin mamaya. Yung pangalawa muna titignan natin. Sa Romans chapter 1 verse 20, tulad sa mga gawa, muli iniuugnay ni Apostol Pablo ang pagka-Diyos sa paglikha na nagsasabi na mula ng likhain ang sanglibutan. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, yun, the invisible things of Him, makikita mo ron, yung salitang Theotes. Ibig sabihin, ang kanyang wala hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, o divine nature o banal na kalikasan ay malino na makikita. Kaya, di ba lagi natin itinuturo na sa aklat ni Apostle Paul, doon sa chapter 1, makikita mo ron na pag binasa mo yung chapter 1 verse 20 pababa, malinaw na ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga nilikha. Yun ang iniaakma, yung salitang Theotes, yung pagka-Diyos na lumalang. So, yun po ang dapat natin makita. Kaya, ang tao, sinumang tao, ang ibig kong sabihin, sinumang tao ay walang maidadahilan para hindi niya makilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Walang dahilan. Kaya nga, wala siyang maidadahilan. Panginoon, hindi kita kilala. Dahil yung binanggit ni Apostle Paul doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, na paghihigantihan niya yung hindi kumikilala sa Diyos. Wala silang may dadahilan. Pagdating ng paghihiganti ng Diyos. Bakit? Nakikita doon sa Theon, doon sa Romans chapter 1 verse 20, talagang makikilala mo ang Diyos. Kaya wala kang may dadahilan. Sabihin mo, hindi ko siya nakilala. Meron para ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili. So, doon sa Colossians chapter 2 verse 9, makikita natin na kay Jesus, ito yung napakahalaga sa lahat ng mga talata na tatlo na yon. Ito yung pinakamahalaga. Ano yun? Mahalaga rito. Makikita natin na kay Jesus, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. That is Theotes. Pag sinabing Theotes, nananahan sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang katawang tao, nananahan yung kabuuan ng Diyos. Sa kahayagan, ayon sa laman. So, ito ang isa sa mga pinakamalinaw na talata sa Biblia na tumutukoy sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito isa sa pinakamalinaw. Kaya lang, pag hindi mo kayang ipaliwanag yung salitang Theotes, talagang hindi mo magagamit. Pero pag may palawanag mong mabuti, ang salitang ito, doon mo pala makikita na napakahalaga ito pagdating doon sa pagpapatunay ng ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. So sa ibang bersyon, ang nakalagay is lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ibig sabihin, sa English is fullness of deity. Doon sa New American Standard Version at sa NIV ay nananahan. That is a present tense. Perfect. Pag sinabi, noon, present doon. Hanggang ngayon, present pa rin. Hanggang sa susunod na mga panahon, sa future, present pa rin yan. Yun na pong ibig sabihin yan. Saan? Saan nananahan? Doon sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang nakalagay doon sa kahulugan ng Colossians chapter 2, verse 9. Tumutukoy na ang kabuuan ng Diyos, the totality of God, ay nakapaloob sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pumunta dito sa ibabaw ng lupa bilang tao. So, pasinin po natin ulit, Acts chapter 17:29 at Romans 1:20. Meron tayong mapapansin doon na ang paglikha, sabi natin, walang may dadahilan ang sino mang tao upang hindi niya makilala ang tunay na Diyos.
Dahil siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Paano po natin mapapatunayan? Ganito po natin, tingnan po natin. Ang paglikha o creation ay nagagamit upang ituro ang tatlong persona ng nag-iisang tunay na Diyos o pagka-Diyos. Puntahan natin sa Isaiah chapter 42, verse 5. Anong binabanggit dito? Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon na lumikha ng langit at nagdadlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nang nagsisilitaw nito. Siyang nagbibigay ng hinga ng bayang nito at ang diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Sino ang may lalang sa lahat ng mga bagay ayon dito? Isaiah chapter 42 verse 5. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Pag makita nyo, yung ginamit is singular. Nag-isa lang siya. Pero talaga ba siya nag-isa lang siya na lumalang? Dito po natin makikita. Pag ginamit po natin, yung mga bagay-bagay na nakasulat doon sa Colossians chapter 1 Corinthians chapter 6 verse chapter 8 verse 6, makikita natin sino ang lumalang? Ang Ama. Ano sabi dito? Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay tayo ay sa Kanya. Tayo ay sa Kanya. Sinong lumalang? Mababasa natin doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, ang Ama. Pero siya lang ba yung tinutukoy doon sa Isaiah na nag-iisang Diyos na lumalang? Ito rin yung binanggit pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag ginamit natin yung Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga huluklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa magitan niya at ukol sa Kanya. So makikita natin yung nag-iisang Diyos na lumikha o lumalang doon sa Isaiah, meron ng dalawa. Pero dalawa lang ba? Meron pa rin binabanggit doon sa awit 104 verse 30. Ito ang pansinin natin mga kapatid. Iyong sinusugo ang iyong espiritu. Sino yung tinutukoy ng salitang iyong? Iyong sinusugo. Sino ang tinutukoy yung iyong? Malinaw na ang Ama. Sinong isinugo niya? Ang Espiritu. Anong ginawa ng Espiritu? Napansin niyo susunod na salita? Sila ay nangalaglalang. Di ba, ay sinubo niya yung Espiritu? Bakit dito yung naging plural? Kasi sa Biblia yun, baka nagkamali po yun. Buksan po yung Biblia ninyo, baka mali po yung pagkalagay ko rito. Di ba, pasin ninyo? Singular yun eh. Sinugo yung Espiritu. Eh bakit yung sinugo niya, eh bakit sila yung naglalang? At iyong binago. Sino naman yung iyong? Yung iyong dito at yung iyong doon, parehas din yung Ama. Sinong lumalang? Yung dalawa. O yung higit sa isa. Sabi, at iyong binago ang balat ng lupa. So, ito yung nagpapasakit ng ulo ng mga talata dahil hindi nila may paliwanag. Kaya ginamit nila yung Diyos. Oneness, yung mga oneness. Kaya sabi nila, yung Ama, siya rin yung Anak. At yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo and vice versa. So, pero pag gano'n naman ang ituturo mo, pagdating dun sa bagong tipan, masisira ka. Dahil para pang pagdating doon sa pagsusugo sa banal na Espiritu, di ba, uuwi si Jesus doon sa Ama upang maisugo yung banal na Espiritu. Ibig sabihin, si Jesus pa rin magsusugo at isusugo niya yung sarili niya. Dahil isa eh. So, di lalong mahirap. So, paano nangyari yon? Kaya nga, yun ang ipinapaliwanag ng Greek word na theotes, theon. Theon o theotes. Yung pinapaliwanag na yung salitang iisa
ay hindi numerical na iisa, kundi meron yung bumubuo yung salitang pagka-Diyos na hindi lang hindi lang alone, kundi merong kasamang personalidad. So makikita po natin yan. So, parang pagkamitin natin yung necessary inference para magkaroon ng katuparan, yung tatlong tarata na yon, para bagang ang ama, sabi niya, may sinabi. May sinabi yung ama, tumilis yung anak, inayos naman ngayon ng banal na espiritu. So, makikita na ayon doon sa mga talata na binasa natin, doon sa Colossians chapter 1 verse 16, Psalm chapter 104 verse 30, at doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 6. Para mas malinaw, pansinin natin. Gamitin nating ehemplo doon sa Genesis chapter 1, doon sa creation. Diba? Ito yung gawin nating halimbawa sa bagong ito. Ano yung nakalagay doon sa verse 3? Sabi nito, "And God said, let there be light." Anong nangyari? And there was a light. So, paano nangyari yun? Para bang ganito, pag ginamit natin doon sa Ama, sa Corinthians chapter 8 verse 6, sabi ng Ama, let there be, ano yun? Light. Anong ginawa? The Word or the Son made it be. Yung let there be, yan ang gumawa, doon sabi, upang magkaroon ng light. So, nung nagawa na nung anak yung light, anong ginawa ng banal na espiritu? Siya ang nagdala kung saan akma, kung saan nakatalaga, kung saan ang magandang ayos na tinawag na cosmos. Ibig sabihin, yung salitang cosmos, ito yung magandang kaayusan. Sino may gawa nun? Lahat ng nilalang, lahat ng binabanggit ng Ama na magkaroon, ginagawa ng anak. Ang taga-ayos naman, ay walang iba, kundi yung banal na espiritu. So, maunawahan po natin yon. So, kasi pag sabihin mo na yung iisa na singular talaga, na isa, hindi magagawa yan sa kaayusan at hindi magkakaroon ng plano ng kaligtasan. Kasi sa plano ng kaligtasan, napakahalaga yung tinatawag na pagka-Diyos. Kaya nga po natin pinag-aaralan ang bagay na ito. So, ang pagkakaugnay ng bawat isa, makikita natin doon sa Genesis chapter 1 verse 26, sa chapter 3 verse 22, ang Diyos ay gumamit ng salitang natin. Kasi ang akma, doon po sa pinaniwalag natin kanina, di ba, lalangin natin. So, ibig sabihin, nagsabi ng Diyos na lalangin natin, yung anak, siya ang gumawa sa atin, at yung banal na espiritu, siya ang nagsaayos sa kalagayan natin. Kaya tayo ay naging wangis at larawan ng Diyos. Ganoon po ang mga pangyayari. So, ginamit yung salitang natin doon sa verse 26 at sa 3:22, yung salitang atin. So, ito na yung ipinagkaloob na paksa, yung ang bumubuo sa pagka-Diyos, pero doon pa lang sa umpisa natin, nalaman na natin kung sino o sino-sino ang bumubuo sa pagka-Diyos. Walang iba kundi ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Bagamat tatlo silang persona, sila ay iisa. Tandaan po natin yan. Sa Lumang Tipan, ang mga salitang El, Eloah, at Elohim ay iisa ang pinagmulan o root word. Ito ay generic designation of God. Ito ay generic designation of God. Kaya pag sinabi natin, ang termino sa Bagong Tipan ay ginamit naman yung Greek words na theos o theotes. Ano po? Ang mga tawag na ito, kapag ginamit ng tunay na Diyos, ay nagpapahiwatig ng kalikasan o katangian ng pagiging banal o yung tinatawag sa Tagalog, yung pagka-Diyos or divine nature. Ang salitang Diyos ay hindi pangalan ng isang personalidad. Kaya pag sinabi natin Diyos, hindi yung kahit noun yan, hindi tumutukoy doon sa personalidad ng pagka-Diyos. Ito ay pangalan ng isang kalikasan. Kaya pag sinabi mong Diyos, yun na mismo, babalik at babalik tayo, it is the divine nature.
ang tinutukoy. Hindi pangalan na Samuel, hindi ganon. Pag sinabing Samuel, yun ang talagang ginamit na pangalan doon sa personalidad. Pero pag gamitin natin doon sa kalikasan ni Samuel, sino siya? Tao. Yun ang ibig sabihin. Ang pagkakaiba, ang pagkakaiba ng Samuel sa kayong tao. Yung Samuel, ginamit na pangalan ng personalidad. Yung tao, pagkatao ko, ibig sabihin, yun yung natural na kalagayan to bilang isang tunay na tao. Ganon ang ibig sabihin, kahulugan ng salitang Diyos. Hindi pwedeng ikabit yung pangalang Diyos bilang isang personalidad. Pwede mong sabihin na si Kristo ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Ang Ama ay Diyos. Pero pag yung gamitin mo yung salitang one word lang na Diyos, hindi mo pwedeng banggitin doon sa tumutukoy doon sa personalidad. Dahil ito ay nature of the Godhead. Kapag sinabing may isang Diyos, ibig sabihin isang kalikasang makadiyos. Yung kalikasan. Pag isang Diyos, yun ang kalikasan niya. Ang pinakmahalagang talata na sinasa ulo, yung minimemorize ng mga Hudyo, ang paborito na nito. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dinggin mo Israel, si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ay iisa. Iisa ang Diyos. So, dito na natin po titignan. Ang pagka-Diyos, the Godhead. Kasi nakita na natin na ang pagka-Diyos ay hindi lang iisa ang personalidad, hindi lang isang persona, kundi tatlo. Ang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Bakit ganon? Sa wikang Hebreo, meron silang ginagamit pagdating doon sa pagbilang. May tinutukoy na yakit at may ekad. Hindi po yatchit, kundi yakit or ekad. Makikita natin. Anong ibig sabihin niya? Yan po, pag sinabing yakit, ito yung numeric. 1, 2, 3, 4. Kaya pag sinabing 1, talagang absolute 1. Yan po ang ibig sabihin ng salitang yakit. At yung ekad, ito yung binanggit na unified 1. So, pag inyong pansinin, doon sa Bibliang Hebreo, sa lumang tipan, ginamit ang 1 bilang yakin, halos 1 lang yan. Diyan kung nakakamali is 12 times na ginamit yung salitang 1. Ang example nito, si Abraham, meron siyang nag-iisang anak. Si Isaac. Ang ginamit is yakin. Pero ang salitang ekad, sa lumang tipan, ay almost 250 times na ginamit yung salitang ekad na tumutukoy ay yung pagkakaisa, hindi iisa. Nagkakaisa, pagkakaisa, o unified, or unity. Yun pang ibig sabihin. So, bakit napakarami? Kasi maraming example, hindi lang tungkol sa Diyos, maraming bagay na tumutukoy doon sa salitang ekad na ito ay napakarami. For example, pag sinabi mong one flock, one earth, kung mong sabihin yung one flock, isang ibon lang yun. Kung mong sabihin yung one earth, isang tupa lang yun, o isang baka, o isang kambing. Earth nga. Diba? O, pag sinabi mo, one skull of fish, kung mong sabihin, isang isda lang yun. Kaya tinawag na skull of fish, dahil hindi mo mabilang sa dami. Pero ginamit yung salitang one, na ibig sabihin, pagdating sa salitang Hebrew, ay ginamit yung salitang ekad. So, yun po sana ang dapat nating maunawan. Pero ito pa ang dapat nating pansinin. Sino po ba ang nagkaroon sa atin ng banal na kasulatan? Di ba ang banal na Espiritu? So, ibig sabihin, alam ng Diyos, alam ng banal na Espiritu kung ano yung ikakasi niya, yung i-inspire niya, alam niya kung ano yung salitang ikakasi niya doon sa mga pinili niyang sumulat sa banal na kasulatan. Dahil, alam natin, Diyos na makapangyarihan. So, bakit hindi niya ginamit yung salitang iyakit pagdating sa kanila? Diba? Pagdating sa Diyos o sa pagka-Diyos, bakit hindi ginamit, bakit hindi ikinasi ng banal na Espiritu yung salitang iyakit? Ano yung ikinasi ng banal na Espiritu? So,
Sa halip na yakit, ang ginamit ng banal na espiritu ay yung ekad. So sa halip, pinili ng banal na espiritu na gamitin ang salitang Hebreo na ekad na kadalasang ginagamit bilang nagkakaisa or unified, na kung minsan bilang nagkakaisang numero or numeric oneness. Ano yun? Tulad ng one school of peace, one earth, one flock of birds. Mga numeric man yun, pero ginamit yung salitang isa, hindi absolute one. So, pag yung sinabing yakit, ito yung tinatawag natin na natatangi. Kaya karaniwan, pag yung sa Hebrew, yung salitang unique, ang ginagamit to, hindi ika. Pag sinabing unique, walang iba kundi yung yakit. Yun po ang ginamit ng salitang nag-iisa. So, dapat sana ay maunawaan po natin mabuti. So, isa pang halimbawa, doon sa Genesis chapter 2 verse 24. Ano ito? Yung pagsasama ng lalaki at babae, di ba? Ang dalawa ay magiging isang laman. Hindi po ginamit yung salitang yakit, kundi ang ginamit po ay ekad. Bakit? Iisa sila. Ilan ba yung mag-asawa? Numerically. Dalawa. So, kaya ginamit na isa, kaya ginamit is the word ekad. So, ito rin yung ginamit pagdating doon sa Godhead or pagka-Diyos or sa Elohim or El. Kuminsan, maraming sasabi, Brad, yung El, kuminsan ay ginagamit na singular yan. Totoo. Nakariwan doon sa Biblia kasi, pag binabasa natin, pag sinabing El, para bang singular form. Pero tandaan natin, bakit singular form yung ginamit? Kasi nagbibigay ang banal na kasulatan ng comparison pagdating sa Diyos. Kaya ginamit yung singular na El, pero pag inyong pag-aralan mabuti at saliksikin, the term El ay hindi singular, yung formalan. Pero ang gamit, ito ay nasa plural. Bakit ginamit na parang singular? Kasi isa talaga yung makapangyarihan na tunay na Diyos. Kaya ginamit yon upang maikumpara sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. So, dapat po natin maunawaan ang bagay na iyaon. So, ito yung pagka-Diyos, nasasabi natin na simpleng pagsasalarawan na kuminsan ay mahirap unawain. Mahirap unawain. Pero kung tayo ay talagang gusto natin magkamit ng tunay na katotohanan, absolute truth, ay kinakailangan unawain natin mabuti. Bakit ganon? Unang-una, sabi nga natin kanina, hindi tayo Diyos at lalong hindi tayo Espiritu ng Diyos upang ang lahat ng mga bagay pagdating sa Diyos ay maunawaan natin. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang naaalam tungkol doon sa Diyos. So, anong paraan naman natin? Kaya nga sabi na Apostle Paul, huwag tayong lumakad sa magitan ng paningin, kundi sa magitan ng pananampalataya. Napakahalaga yun. So, sa ating mga pag-aaral. So, ang pagkakilanlan, identity ng nag-iisang Diyos dito sa bagong tipan. Tignan po natin. Ang bagong tipan, mababasa natin ang tungkol sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Sa bawat kaso o paraan, in every case, ang tatlo ay nagkakaisa para sa isang layunin. Tandaan po natin, bakit ganon? Ba't sila nagkakaisa? Tatlo sila. Meron kasing layunin. Tandaan po natin, may layunin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Ito ang disenyo ng layunin ng pagka-Diyos. Yun ang disenyo nila, may layunin sila. Meron silang plano na ginawa. Tingnan natin ang ilang mga example po natin dito na ginawa sa bautismo ng ating Panginoong Jesus. So, sabi nga natin, dito pa lang sa bautismo, yung mga nagtuturo ng oneness, mahihirapan na sila magpaliwanag. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Pag oneness ka, sabihin mo rito, at nakita ni Jesus ang Espiritu niya, na siya rin. Ewan nga, paano ka paliwanag na hiwalay? Na nanggaling sa itaas, sa Ama, na siya rin.
Eh, siya rin yung Ama. Diba? Kaya lalong magulo. So, dito natin makikita. So, at nang mabautisman si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. Sino yung lumapag? Siya rin? Hindi. Ibang persona. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Ito na sinisinta kong anak na ako rin. Eh, siyempre, oneness na eh. Narito ang sinisinta kong anak na ako rin. At ako rin yung lumapag. So, lalong magulo. Diba? Na siya kong lubos na kinalulugdan. So, doon sa pangako sa mga lagad, ito yung pagsusugo ng banal na Espiritu, yung mga aliw, sabi dito, katapat pagparito ng mga aliw na ako rin. Oneness na eh. Katapat pagparito ng mga aliw na ako rin, na aking susuguin si ako rin. Sa inyo, mula sa Ama, na ako rin. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama at siya na ako rin. Oneness na. Ay siyang magpapatotoo sa akin. Kaya doon pa lang sa mga talata, makikita natin na hindi pwedeng magiging absolutuhan ang Panginoong Diyos. Kaya pag may nagtuturo ng oneness, tandaan po natin, hindi po yun totoo. Yun ay isang pagsalangsang kung ano yung tunay na kahulugan, yung salitang pagka-Diyos. Doon sa plano ng katubusan. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu na ako rin o na siya rin, upang magsitalima at nangawisikan ng dugo ni Jesus na siya rin, yung Ama. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So, kahit na anong gawin nating pamamaraan upang maging absolutuhan, talagang hindi pwede. Ito nagpapatunay na talagang hindi pwede na ang pagka-Diyos ay may tuturing na absolutuhan. So, kaya binubuo ito ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Doon sa dakilang kautusan, Matthew chapter 28 verse 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad o Kristiyano ang lahat ng mga bansa, mga lahi, na silain inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Makita natin, nandun pa rin yung pagkakakilanlan doon sa bumubuo ng pagka-Diyos o tinatawag na Godhead. Doon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, ganito rin, pinapakilala rin na Apostle Paul yung tatlong persona ng pagka-Diyos. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikitisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. So, napakanda. So, sa kaligtasan ng tao, ganun din to. Makikita natin. Ano makikita natin? Ang Ama, siya ang nagplano. Kaya nga, yung pag-ibig doon sa John 3:16, di ba? For God so loved the world. Sinong gumawa ng kaligtasan? Dahil sa pag-ibig ng Ama. Ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Paano si Panginoong Hesus? Di ba yun ang nakalagay doon sa Hebrews chapter 5 verse 9? Sinong gumawa ng kaligtasan natin? Ang Anak. Sinong naghatid sa atin nung kaligtasan na yan? Yung Anak pa rin? Hindi. Yung Banal na Espiritu. Kaya nga ikinasi yung laman ng Biblia upang makarating sa atin. Yun ang layunin ng isang pagka-Diyos pagdating sa plano ng kaligtasan ng tao. Tulad din sa paglalang, sinabi ng Ama, kumilos yung Anak, inayos naman ng Espiritu Santo. Ganon din sa ating kaligtasan. Nagbalak ang Ama ng kaligtasan ng tao, ginawa ng Anak yung kaligtasan, at inayos naman ng Banal na Espiritu yung kaligtasan natin. Kaya nga nung nabautismuhan tayo, nung sa Book of Acts chapter 5 yata yun, na bawat nabautismuhan, inilagay ng Diyos yung Banal na Espiritu doon sa puso. Di ba? Na ito yung nakalagay doon ay parabang down payment ng kaligtasan natin, yung pananahan ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya yun ang layunin ng Espiritu Santo na ginawa ng Anak na nagplano ang Ama.
So, iisang Diyos, tatlong persona. Sa mga nabanggit na mga talata, ay nagpapatuloy na ang isang Diyos, o pagka-Diyos, bagamat isa ay mayroong tatlong persona, laging inuulit, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu. Ang Ama, sa pag-aaral natin, ay hindi siya ang anak, at hindi siya ang banal na Espiritu. Ang anak ay hindi siya ang ama at hindi siya ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay hindi siya ang anak at hindi rin siya ang ama. Maliban sa mga nabanggit na mga talata, itagdag pa natin ang Luke chapter 1 verse 35 na nagpapatunay ng bumubuo ay tatlo doon sa pagka-Diyos. Anong nakalagay? Doon sa Luke chapter 1 verse 35, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ito si Jesus, ito yung Ama, ito yung banal na Espiritu. Sa talata na yan, napakalinaw na ang pagka-Diyos ay binubuo ng tatlong persona, hindi iisang persona at hindi siya rin na persona ang bawat isa. So, upang lubusin natin, lagdagan natin ng konti kahit hindi nakasali ito doon sa hukom price di Godhead. Lagdagan natin ng konti. Katangian ng Diyos o pagka-Diyos. God's character is revealed in His attributes o character. Ito ay nagbibigay linaw kung hindi man lubos na makagulo sa kaisipan po natin magpapagaan na ng pag-unawa kung bakit ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na halos hindi malirip ng kaisipan ng tao. Dahil hindi tayo Diyos. Kaya unawain na lang natin ayon sa ating pananampalataya at ayon doon sa nakahayag na binanggit ng banal na Espiritu. Ang tamang kaalaman, ang siyang magbibigay ng tamang pagrespeto at tamang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Classification of attributes. Katingan ng Diyos. May tinatawag na absolute or immanent. Anong ibig sabihin? Pag sinabing absolute, free from imperfection or free from limit. Pag immanent, ibig sabihin inherent or nananatili na hindi nagbabago. Ibig sabihin, ano ba? Then, number 2 is relative or transitive. Anong ibig sabihin? Relative, having reference or relation to another. Transitive, requiring an object direct to an object. And therefore not be exercised until something has been created. Absolute or immanent. Sabihin tayo ng example. Spirit, ibig sabihin, nananatili yan. Hindi nagbabago. No flesh, no blood, no bones. May sariling buhay at persona. Ano pa? Infinite, no bounds or no limit. Ano sabihin? Self-existence, immutable, unity, nagkakaisa. Perfect, flawless, without fault. Truth, ibig sabihin, perfect in truth, perfect in love, perfect in holiness. Ano po ang ibig sabihin? Punta tayo sa relative or transitive, related to time and space. Ang Diyos ay ano? Eternal, immense, or napakalawat. Ibig sabihin, di kayang sukatin. Ayun po ang ibig sabihin na immense. Related to creation. Ang Diyos ay mapasang lahat ng tao. Siya ay may kaalamang walang hangganan. Siya ay mayroong walang hanggang kapangyarihan. Pagdating naman sa related doon sa moral being. Moral beings, it is a transitive truth. Anong ibig sabihin? Honest. Pag sinabi yung katotohanan, hindi lang basta katotohanan, yung katotohanan na yun ay tapat. Faithful. Ano ba? Transitive in love, ang pag-ibig ng Diyos ay ano? Hindi lang basta pag-ibig, kundi ang lahat yung kabuuan ng perfectness. Yung perfection niya, yung pag-ibig, goodness and merciful. Pag sinabing transitive in holiness, ibig sabihin righteous and just. Kaya perfect. So pagdating naman doon sa transitive, ibig sabihin requires a direct object to complete their meaning. Kaya may sinabing na holiness, ibig sabihin may meaning na just and righteous. So para sa pagtatapos po natin,
Sa mga kapatid, ang pagka-Diyos ay ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Bakit ganon? Napakahirap unawain. At tulad nga binanggit natin kanina, ang lubos na nakaalam at nakaunawa sa pagka-Diyos ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Ang pinag-aralan natin ay kung ano po yung nahayag na nais ng Diyos na malaman natin. Yun lang ang pakikialaman natin. Yung mga bagay na hindi niya inihayag ay wala tayong karapatan tungkatin o magbigay man ng anumang haka-haka. Kaya pagdating doon sa paniniwala natin, sa bagay nito, kailangan natin ang paglakad sa magitan ng ating pananampalataya, hindi sa magitan ng paningin. Ito yung binanggit ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto chapter 5, verse 7. Sa mga tuwid, ang pagka-Diyos ay ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu. Sila ay nagkakaisa at umiiral bilang isa magpakailanman. Sana ang mga aral na ito, mga kapatid, ay magbibigay liwanag sa kalikasan ng ating Panginoong Diyos at makakatulong sa atin na mas pahalagahan ang lahat ng Kanyang pagka-Diyos. Pahalagahan po natin yon dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Ito lang po ang nakayanan at sana ay nakatulong ito at sana ay nakapagbigay linaw at hindi nakapagbigay ng lalong kaguluhan sa ating kaisipan. So pag meron pong kaguluhan, itanong na lang kami pag meron kayo nais itanong. Maraming salamat po.